guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam ko, maraming nag-aabang sa balitang ito. Totoo ba? Totoo ba na ang CBSA mag-intensify ng mga unannounced, syempre talagang unannounced yan, no? Kung sila po ay mag-inspect ng isang, let's say, workplace to find undocumented workers. Yan. Totoo ba na mag-intensify ang mga operasyon ng CBSA tungkol dyan, okay, sa issue na yan? Immigration checks, surprise inspections, etc. Alam niyo naman, no? More than a week ago, nagkaroon sila ng inspection sa isang construction site sa Calgary at kinonfirm ng CBSA na ginawa nila yun dahil may nagsumbong, may nagtip sa kanila, no? Nagpunta sila doon, pinapila yung mga construction workers at nakahanap ng 4 na undocumented workers. Maliban sa tatanungin natin itong ang ating suki, kung palagay ba niya magpapatuloy ito, mag-intensify this year or next year na pala, no? Patapos na yung taon eh. Ano ba ang nangyayari? Halimbawa, mahuli ka. Okay, ikaw ay isang undocumented worker, nahuli ka sa isang inspection, ano ang prosesong pagdadaanan mo? Automatic, gaano ba kabilis kung ikaw ba ay talagang paaalisin? Meron ka pa bang options? Or depende ba yan sa kaso mo? What if sabihin mo ay ako rin ay biktima ng human trafficking, yung mga ganyang bagay ba? Anyway, yan po ang ating pag-uusapan. Kasama muli si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Hello again, Attorney Jake. Alam ko napapansin na ng ating mga viewers na ang recording namin ni Attorney Jake ay laging back-to-back. Yes. Yung mga recording namin. We're just being efficient lang, di ba? Oo, just to save time, syempre, guys. Ano. Ayan po, muli ang kanyang email, gumangapang dyan sa ibaba. Okay, Attorney Jake, ikaw ba naniniwala ka, palagay mo, do you see signs, okay, that indeed the CBSA is intensifying its immigration checks, trying to find illegal workers, yung mga ganyan? So definitely, kasi yung mismong government, in-announce na rin naman nga nila yon. At saka may bagong plano nga rin, di ba, na magdagdag ng mga CBSA officers, I think about 1,000 din. Mm-hmm. And dito rin sa practice namin sa office, ngayong 2025, mayroon kami mga request, kumbaga, from clients na i-represent sila or tulungan sila sa mga removal hearings. So, nako po, okay. Definitely yan. So, nakikita natin sa news, nakikita natin sa announcement mismo ng government, sa mga pronouncement din ni Carney mismo na mag-hire nga ng mga additional CBSA officers. At saka yan, nakikita namin dito rin sa office talagang 2025 lang nagkaroon kami ng mga request for about removals, mga removal hearings. Dati nga ito, if I may share, nung medyo bago pala ako sa practice ko dito, may na-meet ako isang kababayan natin. Sa kwento niya, parang 9 years or 10 years siyang undocumented. Grabe, no? Ganun na katagal. So, nagulat din ako na okay, may mga ganito nga rin pala dito sa Canada. And then siya mismo sa kwento niya, sabi niya sa akin, actually 2 beses na siyang nahuli ng pulis hindi si CBSA officer. Pinakawalan din daw siya. Pinakawalan lang. After interesting. Ibang separate occasions yon, but throughout those 9 years na wala siyang status nga, kumbaga hindi siya nagkaroon ng problem doon even if na-check siya ng police or na-arresto siya for a while. Pinakawalan din siya. Kasi wala naman siyang criminal violation. So, ang pinaka-violation niya lang is yung nag-overstay siya. At lumabas din daw yun doon sa record ng police. So, sabi pa nga ng police sa kanya, alam mo bang hinahanap ka ng parang CBSA parang gano'n na. Oo. Sabi niya, alam niya naman. Pero yun nga, pinakawalan din siya. So, medyo yun na yun? That was it? That's it. Walang tumawag na CBSA, hindi ni-refer ng mga police sa CBSA. Yeah, nahanap namin to. Yeah, exactly. So medyo na-surprise din ako noon kasi nga bago lang ako sa Canada. Tapos kasi ang impression ko sa Canada, syempre developed country, kumaga mahigpit sila, you should follow the rules, etc. Pero medyo nagtaka ako noon, okay, bakit hindi siya pinauwi? So, So naisip ko lang din na ito over the years din sa mga kakatanong sa mga ganyang klaseng tao, na-realize ko at mukhang totoo kasi hindi lang naman sa Canada but pati sa US nga, di ba marami din yung mga sabi natin walang
papel doon. Mm. Basta naman daw nagtatrabaho ka ng maayos kahit pa nga underground. Yan, cash job na pag-usapan natin lahat. Oo. So kahit gano'n, kahit cash job, basta wala kang illegal na ginagawa na, kumbaga walang crime na kinocommit, okay lang yon kahit papaano nakakatulong pa rin yan sa ekonomiya, yung tinatawag na underground economy. Yeah, so minsan nga, tinotolerate din yan ng mga gobyerno. Oh, what So, an interesting yeah, insight. Okay. exactly. So yun din yung na-realize ko over the years na, well, it's just there. Hindi mo naman, parang mas masama pa para sa government na paalisin mo sila lahat. Kasi nga, mawawalan ka ng trabahador, yung mga trabaho na hindi ginagawa ng mga, sabihin natin, PR or citizen, yung mga undocumented persons ang gagawa nun. So, ina-allow, tinotolerate nila, maybe that's the right word, tinotolerate nila. Pero ngayon, nag-iba na nga. Ayan, yan ang oo nga Iba Attorney Jake. ngayong mga panahon na ito. Paano ang ano ang pagbabagong Yeah, yan exactly. nakikita mo? So, Kung dati lenient sila, hindi nila hinahabol, in short, no? Parang yun ang sinasabi mo. Ngayon, hindi na ganun. Kasi medyo taghirap ngayon gipitan ba? So, marami nagrereklamo nga, citizens, NPR, and everyone else, na mataas ang bilihin, di ba? Yung dating nabibili natin, konti na lang. I mean, for the same amount of money, mas konti yung nabibili natin. Yung shrinkage, shrinkflation. yung pakete, kung ano man yung binibili ngayon, lumiit yung pakete. Feeling mo, hindi nagbago yung presyo, pero exactly, lumiit. pero teka lang, parang lumiit yata yung binili ko. So di ba ganun na nangyayari ngayon? Mataas pa rin ang unemployment levels. And in fact, ito kasi sinusundan natin yung Bank of Canada interest rates. Sa October 29, magkakaroon daw ng announcement. Okay. And sabi doon sa mga economists, ibababa ng Bank of Canada yung interest rates in response to, yun nga, mahina pa rin daw kasi ang ekonomiya ng Canada, baka nga nasa recession. I mean, muntik-muntik na tayo mag-recession So, iniiwasan nga yun. So, kaya nga sa a few days from now, ibababa ulit yung interest rate in response to that. So, ang takeaway doon is mahina pa rin talaga ang ekonomiya ng Canada. Marami pa rin ang walang trabaho. And yung mga tao kasi naghahanap sila ng masisisi. Ang madaling sisihin kasi, ayan, yun nga, sasabihin nila, lalo yung mga citizen, lalo na yung matatagal na dito. Yan kasi mga foreign national pinapasok nyo. Yun ang rhetoric lagi. At yun nga, yung opposition leaders, yun lang talagang halos on a daily basis, yun yung yun yung narrative, kumbaga. And yun nga, tinuturo ang current government ngayon, yung Liberal Party. Ayan, kasi sila ang nagpapasok niyan. So, kaya tayo naghihirap ngayon. Di ba? Palitan na natin yan. Kami naman. In fact, muntik na silang matalo, di ba? Doon sa election. Yeah. This year lang. Kung hindi nga nagkaroon ng panibagong issue, which is yung kay Trump naman. Kay Trump. If hindi dahil doon, we could expect actually na wala na yung liberal, iba ng government. Kaya napaka-init ng issue na yan, that very issue about immigration. Sobrang buhay na buhay siya ngayon. Sobrang init. So anyway, yun ang nakikita natin. So ang sinasabi mo, Attorney Jake, kailangan magpakitang gilas ngayon ng mga liberal. Exactly. At itong ginagawa nila by going after at least yung mga undocumented, parang ganyan. Yeah. So hindi katulad sa Pilipinas, parang minsan kasi, kaya mo na, gusto ko to may kapangyarihan naman ako, gobyerno naman ako, parang gano'n, Dito, hindi gano'n Kino-consider nila lahat yon na may ingay na grupo. So kahit sabihin pang minority sila, yung minority na yun, pwedeng lumakas yun Pwede ka nilang talunin later on sa election. So, yun nga, binibigyan nila ng pansin. Definitely. So, Attorney Jake, for example, sabi mo, meron ka ng mga ilang kliyente na lumapit, tinutulungan sa mga removal proceedings man, kung ano man yung kinaharap nila ngayon. Ano ba talaga ang prosesong pagdadaanan ng isang undocumented worker na nahuli ng CBSA? Let's say, nakita siya sa isang site inspection, yung ganyan. Exactly. So, ano gagawin ba sa kanila? Yan, yung nabanggit mo rin kanina, usually hindi rin sila umaakto nga unless may nagsumbong. Okay. That's one thing.
Pag may nagsumbong kasi, well, siyempre kailangan nila lang kumilos kasi nga otherwise puwedeng sabihin na hindi nila ginagawa yung trabaho nila, 'di ba? Pero normally nga, sa totoo lang, they can tolerate these things, eh. Mm. Anyway, so hulihin nila 'yon tapos, um, ipapatawag sila sa hearing. So may hearing for that. Pagdating dun sa hearing, iko-confirm kung ano yung mga basic facts para ang isang tao ay ma-remove. So ibig sabihin hindi siya PR, hindi siya Canadian citizen, foreign national siya, and then meron siyang na-violate. Usually yung immigration law, of course, na-violate. In the sense na yung condition hindi niya nasunod. So kasi nga, di ba, pag temporary resident, merong deadline yun eh. Kung kailan Mhm. mag-lapse yung status, di ba? So kung hindi nila na-renew, di yun nga out of status, wala nang authority to stay here in Canada. Violation yun. So, pag na-determine na gano'n, pwede mag-issue ng removal order yung Oo. officer. So with that, kailangan ng umexit ng Canada. So may mga levels yun, merong kailangan nilang umuwi within, let's say, 30 days, Mhm. or meron din naman na actually sila na lang magde-decide kung kailan sila uuwi. May gano'n pa rin eh. Minsan nga maluwag Oh, pa rin. Oo. puwede mong pakiusapan. Pwede rin pakiusapan. So yun ang kagandahan sa sistema natin dito na laging may chance eh na pakiusapan si officer. So pagkakataon mo na yon na ilabas kung ano man yung dahilan mo for your stay here in Canada. Oo. Of course, there's no guarantee but at least napakinggan ka. So yun lang, yun yung magandang process dito na Oo. pakikinggan ka din talaga. The officer will make notes and Hmm. then decide kung ano yung nararapat. Oo. Actually, parang nakabasa ako noon ano, Attorney Jake, may anak, yung undocumented, nagwo-work. Ang naging deciding factor sa kung kailan dapat sila umexit ay para patapusin daw muna yung school season or term or something. May gano'n, eh, parang may gano'n Hindi, ako lalo na nabasa. sa mga bata, 'di ba? I think napag-usapan ba natin 'to one time? Kasi Oo. yung pag-aaral, eh, karapatan niya ng bata, eh. So regardless nga sa status or what, yung bata kung minor siya at nag-aaral siya, dapat makapag-aral siya. Okay. Eto, Attorney Jake, is there any way to dispute? May laban ka pa ba kung nahuli kang in action working unauthorized? I Kumbaga, don't think kasi so. meron pong mga kaso 'no, Attorney Jake, sasabihin nila, merong ano, eh, victim daw sila, 'yan ang sasabihin, victim Potential naman, ng puwede naman. employer, pinangakuan ng Yes, yes, trabaho, puwede naman 'yan, totoo who 'yan. fell out of status. May laban ba sila kung ganyan po ang mga storya nila? May laban 'yan. So kung talagang naabuso sila, pinangakuan sila tapos hindi naman nangyari. So depende, case to case basis 'yan. Of course, evidence based din. So hindi puwedeng sinasabi lang nila ng gano'n. Dapat Mm. kumpleto sila ng ebidensya nila. Pero kaya nga yung iba na nakakakuha ng tinatawag na vulnerable open work permit, 'di ba? Sa Oo. mga foreign workers na naabuso ng employer nila, puwede sila mag-apply nun for up to 1 year yun, eh, na Mm. validity nung vulnerable open work permit para mabigyan din sila ng pagkakataon na gawing legitimate din yung stay nila or yung trabaho nila. So Oo, parang mostly, kumbaga pag-asa pa rin. baka ang sinasabi mo, Attorney Jig, baka tulungan pa silang maka-secure ng vulnerable Exactly. open work permit. Exactly, That's exactly. possible. Meron talaga yun, yeah. So kung titingnan nga natin, napaka-fair naman din ng Canada, eh. At saka Mhm. very protective din siya sa workers, foreign national man o hindi, talagang may protection. So, pero at Oo. the same time, siyempre si Government of Canada, ine-expect niya na yung batas niya, wag nating balewalain, 'di ba? Sundin natin kasi Oo. mahigpit din si Canada dun nga sa implementation. So, more on good governance. Eto, minsan sino ba yung may nakakwentuhan lang ako. Ano ba ang kaibahan ng let's say Canada sa Pilipinas? Kasi 'di ba ang Pilipinas naman mayaman naman sa natural resources. We have Mhm. a very intelligent or highly educated workforce, et cetera, et cetera. Pero bakit Mhm. pagdating sa ekonomiya medyo parang ang layo, 'di ba? Parang gano'n, eh. Mm. Anong meron sa mga bansang katulad ng Canada, na wala sa atin sa Pilipinas? More on, yun nga, yung enforcement, eh, Oo. ng mga batas. Kasi dito 'pag kahit ano pa lang, sabihin nating simpleng bagay, ini-enforce nila yun nga, yung mga parking, 'di ba? Nagdi Oo. Masipag yung mga parking enforcers para talagang hulihin yung mga nagpa-park illegally para nga hindi na masundan. Kasi ang nangyayari 'pag katulad sa atin sa Pilipinas nga, 'pag may nakakalusot, maraming gagaya, eh.
Di ba? Oo, Sa oo. simula pa lang, ang gusto ng Canada diyan 'pag may mga nakikita silang violation, i-ano na, i-penalize na, hulihin na, i-charge, i-penalize para as much as possible nga wala nang gumaya. So yun Okey. naman yung nakikita natin. Oo. Does it matter, Attorney Jake, yung factor ba sa decision making ng CBSA pala 'no, ang tagal ng pagiging undocumented mo? Oh yeah, definitely. Kunyari nahuli ka, nahuli 'to ulit, nahuli. Nakita na ano 'yan, 10 years ka ng Exactly. undocumented, Yeah, exactly. versus somebody na nahuli na kaka-out of status lang 2 months ago, Definitely. whatever gano'n ano? Um, Definitely. So, oo. may factor 'yon, yung length. Tama 'yon. So, yung gano'ng, example mo, marami yang gano'n, 'di ba? Yung kanina nakuwento ko lang, 10 years na. So, mahirap na i-explain, eh, ba't nawalan ka ng, status for ano yung mga ginawa mo para ma-restore yung status mo? Mm. Versus dun sa kakawala pa lang, sabihin natin yung mga less than 1 year pa lang naman nawala yung status. Oh. Hmm. Medyo ano pa 'yun, eh, yun nga mas madali pang i-tolerate, sabihin natin. Pero kung gano'n na kahaba, 10 years, siyempre ang hirap paano ma-explain 'yun, 'di ba, na hindi ka umuwi, you should have, left Canada na, Mhm. pero hindi. So, napakahirap and then yun din exactly yung reason kahit kaya nga din bakit napakahirap from a country like the Philippines na mag-apply ng visit visa dito kasi nga ang inisip ni Canada, eh, ito malamang, mag-o-overstay na ito. So, Tulad nung iba kasi mong kababayan, gano'n. kasi may data, eh, may data sila diyan, eh, meron silang datos diyan na Hmm. marami talaga ang nag-o-overstay. So, ginagamit din nila yung data na yon for future ano nga nila, decisions with regards sa mga nag-a-apply for visa dito sa Canada. Okey. Eto pala Attorney Jake, medyo off ano 'to, off topic pero undocumented pa rin naman. Kasi Hmm, nabanggit mo kanina 'di ba meron kang kakilala, yeah, na-meet mo pala noon, yeah. na nahuli na siya ng pulis 2 beses, nalaman na siya ay undocumented, hindi siya May sinumbong. idadagdag lang ako, mabilis Oh, lang. Umuwi siya on his own, parang dahil lang gusto niya umuwi, hindi dahil sa pinauwi siya ng CBSA or what. Yun lang. So, siguro na ano na rin siya for his parang peace of gano'n. mind. Oo, baka nasa radar na talaga ako ng More on CBSA. parang siguro na-miss niya na rin yung mga pamilya niya sa Pilipinas. Yun I yung see, sinabi niya sa'kin, eh, na I gusto see. ko na rin umuwi, pagod na rin ako. Pero actually hindi pa naman ako pinapauwi. I Parang see. gano'n, oo. Okay. Hindi Ayun. ang tanong ko kasi diyan, ang sinasabi ng ilan, mahirap maging undocumented dahil ayun na nga, paano when you have an encounter with the police or traffic enforcer if you commit a traffic violation, or eto pinakamadalas marinig, 'pag ikaw ay magkasakit mahirap 'pag ikaw ay undocumented because when you go to the hospital, Okay. baka daw mag-alert yung hospital ba sa CBSA that they are treating somebody who is undocumented. Totoo po ba yung gano'n? I don't think so. Parang wala akong alam na may gano'ng batas, na Okey. ire-report ka. Pero I think ang masakit dun yung sakit sa bulsa. Kasi 'di ba kung Oo, wala okey, wala kang insurance, eh, di siyempre babayaran mo yun. okey. 'Di ba, You small think that will not trigger a yeah, I don't CBSA uh, alert on you? as far as I know, wala, eh. I'm not Oh, aware na merong ganoong system na ire-report, oh. hospital kasi hindi naman unang-una, hindi relevant kasi na tanungin kung anong status, 'di ba? Like ako din, eh, I don't remember anyone, any Sasabihin lang, "Ay wala ka palang insurance," gano'n lang. yeah, more on insurance yung tinitingnan nila pero they never ask me for proof ano bang status mo dito sa Canada. So no one ever asked me. So parang yeah, so I'm not aware of any law or process na magre-report yung hospital or yung medical practitioner sa CBSA. I don't think so. I see. Okay, well that's it 'no? In short lang Attorney Jake, palagay mo this time, um, hindi na kasing bait nga ang Canada ngayon. Is that also what you're saying? Or will they still tolerate you even if they find Yeah, you? And let's just very say good question. I appreciate that question. oo, Pero depende talaga sa political situation. alright. Kasi I think yun yung pinaka magma-matter. So kung yung mga matagal nang nakatira dito sa Canada, which is yung mga sabihin natin ang PR or citizen, kung sila kumalma, kung sila may trabaho na at they don't care, eh. Nobody would care.
na meron. Pero hindi na nga gano'n ang sitwasyon Yun ngayon. nga, yun nga. Sa ngayon, hindi. So, yun Oo. yung problem. Pero sa nakikita ko nga, pagka gumanda ulit yung ekonomiya natin, to be honest, they wouldn't care. Ako personally, I wouldn't care. Pero, to be honest, kaya ikaw, Oo, oo. to tell the public, ano ba, ikaw tanongin mo sa sarili mo. For as long as ikaw, okay ka, may trabaho ka, wala kang issue sa pera, ganyan. Would you care na merong undocumented na tao dito na sabihin mo nagtatrabaho ng maayos nga, uy, wala Oo, namang ginagawang krimen. oo. Gusto mo bang ipa-deport yun kung wala Naku, bumubuhay din siya ng sarili niyang pamilya, di ba? Pinapadala niya sa kung saan man siya nakatira. So parang, why would you, why would you go against that person na bumubuhay lang naman ng sarili niya? oo. Baka sa'yo eto Attorney Jake, huwag kang matawa sa sagot ko. Pero sino ba madalas magsumbong din dito? Mga Pinoy I know. nagsusumbungan ng kapwa Pinoy 'no? Totoo Yun din kaya yan. May nangyayari dito. katotohanan din yan. Kaya Oo. yun, totoo. That and, yung current surveys on, people's sentiments towards immigration, I think matutulak yung mga enforcers na mag-enforce talaga 'no? Ito na lang din To ang be strict. Sa ngayon, kung yun lang ang pagbabatayan sa ito ngayon. na lang magbibigay nating tip kahit papaano. So kung nandun may nanonood dito na somehow nandun yung nasa ganung sitwasyon kayo, huwag niyo lang ipagsabi sa kahit kanino, di ba? Medyo mag-ingat kayo sa pinagkukuwentuhan niyo, kahit Ay sa naku, kaibigan mo, pero might as well manahimik na lang kayo at huwag niyo nang ipagsabi kung kani-kanino kung anong oh, status niyo or kung may problema oh, man kayo sa status niyo. Get okay. to know. But guys, we are not encouraging you Exactly. We're not encouraging anyone to violate. anybody to go undocumented and be undocumented, especially for a long time. No, that's not what we are In fact, what we're stating. saying is the other thing na yun nga, Oo. paulit-ulit din natin sinasabi, huwag niyong hintayin na mawalan kayo ng status. If mawalan kayo ng status, para-restore niyo agad or kung pwede nga, huwag niyong hayaan nga na mawala ng status. Pero yun nga, kung nandun na kayo, I think meron pa. Alam nyo na yan. Okay, well anyway, yun lang naman, Attorney Jake. Okay, thank you so much Maraming again for salamat. your insights. Guys, yung email po ni Attorney Jake ang gumagapang dyan throughout the episode if you wanna get in touch with him. For now, okay, dito na muna tayo. We will see you guys in the next one. Thank you, Attorney Jake. And Bye!